Nag-print ba si Joy? Si Joy? Nag-print ba siya ng lecture? Pakitingnan nga kay Joy, baka nakalimutan na naman ni Joy. Yan, so magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ayan, so tayo po ay magpapatuloy ng ating pag-aaral sa ating Sunday School. Nagkaroon lang tayo ng short break last week dahil para bigyan natin ng pansin ng ating baptism, kaya nagkaroon tayo ng lecture about baptism. At tayo po ngayon ay babalik na sa ating series ng 1689 Baptist Confession of Faith. And we are now on chapter 19. At napag-aralan na po natin last week, kung kayo po ay nandito, na talakay na natin yung unang dalawang talata, ang Kabanata 19 verse 1. Pinag-usapan na natin yung patungkol sa kautusan sa paglikha, na noon ang Diyos ay nagsulat na ng kautusan sa puso ng mga tao, bagamat sa panahon ni Adan ay mayroon direct command na wag kakainin ang ipinagbabawal na prutas, pero ito po ay isinulat ng Panginoon sa kanilang mga puso. Pagdating ng chapter 19, paragraph 2, tinalakay naman natin yung utos ng Diyos na isinulat sa dalawang tapyas na bato. Ito yung tinatawag natin na 10 utos o tinatawag nating moral law. At pinag-aralan natin last week na itong moral law na ito is binding pa rin sa atin. Ang ibig sabihin po nito, ang batas na ito ay nananatiling dapat nating sundin pamantayan ng tamang paraan ng pamumuhay. So ngayon, titingnan natin, yung may mga batas na ibinigay ang Panginoon na hindi na natin may tuturing na para sa atin. May mga batas na ginagawa noon na hindi na natin ginagawa ngayon, pero ang isang bagay na makikita natin, may mga moral na prinsipyo tayong pwedeng makuha, bagamat ang mga batas na ito ay lumipas na. At ang tinutukoy ko po ay yung tinatawag nating ceremonial law at judicial or civil law na ibinigay ng Panginoon na natatangi sa bayan ng Israel. So tayo ngayon ay dadako sa chapter 19, paragraph 3, at sisimulan natin ng pag-aaral natin sa mga ceremonial na kautusan or ceremonial law. Basahin po natin yung chapter 19, paragraph 3. Ready? Read. 1689. Teka. Meron na kayong hawak? Ulitin natin. Ready? Read. 1689, Baptist Confession of Faith, chapter 19, paragraph 3. Bukod sa kautusang ito, na karaniwang tinatawag na moral, ay nalugod ang Diyos na bigyan ang bayan ng Israel ng panseremonyang mga kautusan na naglalaman ng ilang mga tipikal na ordinansa na sa isang bahagi ay tungkol sa pagsamba, lumalarawan kay Kristo, sa kanyang mga biyaya, mga gawa, mga pagdurusa, at mga pakinabang. At sa isa pang bahagi ay nagpapahayag ng iba't ibang mga tungkol sa moral na mga tungkulin. Lahat ng pangseremonyang mga kautusang ito, yamang italaga lamang hanggang sa panahon ng Reformasyon, ay tinapos na at inalis sa magitan ni Jesucristo, ang tunay na Mesiyas, ang tanging tagapagbigay ng kautusan, na pinagkalooban ng kapangyarihan mula sa Ama para sa layuning yaon. So ngayon po, binasa natin ang patungkol sa tinatawag nating ceremonial law. Ano bang ibig sabihin pag sinabi nating ceremonial law or mga ceremonial na kautusan? Partikular ito po yung mga kautusan na tumutukoy tungkol sa mga pagsamba, mga kapistahan, paglilinis, paghahandog, at mga kaugnay na ritual na ibinigay ng Diyos kay Moses para sa bayan ng Israel. So pag sinabi nating ceremonial law, ang ibig sabihin seremonya. Kapag sila ay lumalapit sa Diyos, sa templo, sa tabernakulo, meron pong mga itinalagang pamamaraan ang Diyos noon kung paano sila lalapit. Mula sa kanilang mga paghuhugas, pag-aalay, sinong mga taong mga maglilingkod. So ito po yung tinatawag nating ceremonial law. Ito yung mga kautusan na ibinigay ng Diyos upang ituro sa kanila ang tamang paraan ng pagsamba at upang ipakita ang kabanalan ng Diyos. So, tandaan natin, mayroong tamang paraan kung paano sambahin ng Diyos at ito po ay kanyang ibinigay sa tinatawag na ceremonial law. Ang ibig sabihin, nung panahon ng ito ay ibinigay, man is not free to do what they want to do in terms of service or in terms of worship.
Hindi nila pwedeng gawin na ito, gusto ko itong gawin, okay na to. Hindi. Very strict. Tinatawag nila, kung di ako nagkakamali, yung tinatawag nilang kultus. Ito yung pamamaraan ng kanilang pagsamba na very strict na dapat sundin nila. Hindi sila pwedeng mag-alay ng mga hayop na mayroong karamdaman. Hindi pwedeng pumunta ang pari doon na hindi muna nakakapaglinis ng kanyang sarili. Kapag ang isang tao mayroong kasalanan, mayroong anyo ng hayop o may uri ng hayop na kailangan mong ialay, hindi ka pwedeng mag-alay lamang ng gusto mo at hindi rin sa paraan o sa oras na gusto mo. Hindi ka pwedeng mag-alay sa Diyos sa iyong sarili. Kailangan mo ng pari para mag-alay para sa iyo. Diba? Ito yung ngayon naging kasalanan. Kung yung maalala, ito yung naging kasalanan ni Saul sapagkat ang ginawa ni Saul ay nag-alay sa Diyos na hindi naman siya po pwedeng mag-alay kasi siya ay isang hari at hindi siya isang pari. So sa panahon ni Moses, napaka-stricto sila sa panahon ng pag-aalay. Meron lamang mga itinalagang lugar, itinalagang gamit, mga itinalagang tao na pwedeng mag-alay sa Diyos. Pero, tandaan niyo po ito na itong mga ceremonial law na ito ay mga larawan o anino ng mga bagay na darating. So ito ay binigay sa bayan ng Israel, but this is just a shadow of isang bagay na mangyayari into reality. Isang bagay na mangyayari sa hinaharap. At ito ay ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin, itong mga ceremonial na ito is parang preparation lamang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. At kapag ang Panginoong Jesucristo ay dumating, ang mga ceremonial law na ito ay maglalaho or matatapos. So ano yung mga halimbawa para makita natin? At paano to tinupad ng Panginoong Yesus? Halimbawa, yung mga hain at mga handog, in Leviticus chapter 1 to chapter 7, gaya ng mga handog para sa kasalanan, handog na susunugin, handog ng kapayapaan. So ito yung iba't ibang uri ng handog na ito, lahat ng ito ay sumasagisag sa magiging sakripisyo o magiging handog ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, yung mga paghandog nila ng tupa, paghandog nila ng baka, paghandog nila ng mga sinusunog, lahat ng ito is picture para doon sa mangyayari o sa pagdating ng Panginoong Yesus. Halimbawa din po, yung kanilang mga kapistahan at yung araw ng kanilang mga pamamahinga, gaya ng piyesta ng Paskwa, araw ng pagtubos, piyesta ng tabernakulo. Ito mga piyesta na ito na pinagdiriwang ng bayan ng Israel is again, magkakaroon ng katapusan sapagkat ito ay magkakaroon ng katuparan sa pagdating ng Panginoong Yesus. For example, yung tinatawag nating Paskwa, yung Passover na kung saan sila ay naghahandog ng mga tupa na tinatawag nating kordero. Pagdating po ng 1 Corinthians chapter 5 verse 7, sinasabi po dito na ang tunay na kordero ay ang Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin, yung pag-aalay nila ng mga kordero, ito ay naglalarawan lamang ng ultimate sacrifice which is ang ating Panginoong Jesucristo. Then mga paglilinis at mga ritual, yung mga paghuhugas, yung pagtutuli po nila sa mga bata, pagkain ng mga malilinis at maruruming hayop. May kita natin sa bayan ng Israel, may mga iniutos tungkol sa mga marurumi, sa mga malilinis na pagkain. Makikita nyo yung mga sabadista, di ba? Mga sabadista hanggang ngayon, they are following this, na may mga pagkain na hindi pwedeng kainin, may mga pagkain na marumi para sa kanila. Ang hindi na nakikita ng mga Seventh-day Adventists ay ito. Ito pong mga bagay na ito ay larawan lamang patungkol sa paglilinis. At itong kalinisan na ito ay tumutukoy sa kalinisan sa kasalanan na tutuparin at gagampanan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung bakit may mga bagay na hindi pinapakain ng Panginoon, may mga tinuturing na malinis at marumi ang Panginoon, ito'y lumalarawan na may mga kasalanan na marumi at lilinisin sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So in short, mga kapatid, ang mga ceremonial law ay mga gawaing pang-seremonya na ginagawa ng bayan ng Israel noong kanilang panahon, pero ultimately, ito ay mga gawain na naglalarawan nag-anticipate ng kaganapan sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ano yung layunin po ng mga seremonyang ito? Tatlong bagay. Pagkapakita ng kabanalan ng Diyos. Yung ceremonial law ay pinapakita na ang Diyos ay banal at makalalapit at ang makalalapit sa Kanya ay nangangailangan ng paglilinis. Ano yung halimbawa po, yung isang
tao na gustong mapalinis sa kanyang mga kasalanan, kailangan niyang mag-alay ng mga tupa o ng ibang mga handog. Yung isang pari, actually, bago sila makalapit doon, kailangan muna nilang mag-alay para sa kanilang sarili, para sila maging malinis. At pagkatapos, tsaka lamang sila mag-aalay para doon sa ibang tao. Pero nga po nga paniniwala noon na ang isang pari o lalo na yung naatasan na pumasok sa kabanal-banalang dako ng templo, kapag siya po ay hindi karapat-dapat, once a year lang sila napasok doon, sila po ay namamatay. Kasi nga po may mga napaka-striktong panuntunan na dapat sundin nila. Pangalawa, layunin ng ceremonial law is para ipakita yung pagiging hiwalay ng bayan ng Israel. Makikita niyo po doon na yung bayan ng Israel lamang ang nag-aalay sa iisang Diyos. Ito yung kumbaga distinction ng bayan ng Israel in the Old Testament. They are the nation of God. They are the nation who worship only one God. Iisang Diyos lamang ang pwedeng pag-alayan. Compare doon sa mga bansa sa palibot ng bayan ng Israel, Egypt, Babylonia, yung iba't ibang mga sabihin nating nation during that time, they worship God, but not only one God. Not Yahweh, not the God of Israel, but different God. Marami silang mga Diyos-Diyosan, gaya ng Egypt, napakadami nilang mga Diyos, ng Babylonia, they worship idols. So yung pong pagkakaroon ng pag-aalay at pagsamba sa isang Diyos ay naging distinction ng bayan ng Israel. Kaya nga dun sa 10 utos ay huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag kang sasamba o magkakaroon ng mga Diyos-Diyosan. At pangatlo, again, ang layunin po ng mga ceremonial law is pagtuturo sa pagdating ng Mesyas. Yung mga hain, yung dugo, paglilinis, ay larawan ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, makikita niyo po na sinabi ng ating confession na ang mga ito ay itinalaga lamang hanggang sa panahon ng pagbabago, sa English ay the time of Reformation. Ang ibig sabihin lang po niyan, ang panahon kung kailan dating ang Panginoong Jesucristo na Mesyas at kanyang tutuparin ang mga larawang ito. Ibig sabihin, ito yung paglipat mula sa anino tungo sa realidad. Mula sa isang seremonya tungo sa isang katuparan. So, kaya po makikita natin sa lumang tipan, ginagawa nila ito bilang isang pagsunod lamang. Pero ultimately, kaya pa nila ginagawa ito, meron darating na isang tutupad dito at ito yung ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi ni Apostle Paul na parang sa kanila nun ay malabo, tapos ito'y magkakaroon ng panahon ng paglinaw. Kasi nga, mas naiintindihan natin ang ginagawang ito upon sa tinatawag nating progressive revelation. Yung pag-progress ng revelation ng Panginoon hanggang sa nakita nila na lahat pala ng ginagawa na ito ng mga tao sa lumang tipan ay ginagawa nila sa pagdating ng Panginoong Kristo. Kaya nung ang Panginoong Kristo ay dumating, ang lahat ng kanilang ginagawa ay natapos na. So it will answer kung bakit tayo ngayon ay wala ng mga ceremonial law. Ito yung dahilan kung bakit hindi tayo nag-aalay ng mga tupa, hindi tayo nag-aalay ng mga trigo, wala tayong iba't ibang uri ng mga pari, wala tayong yung mga pari nag-aalay, mga dakilang pari. Wala na tayo ng ganon. Bakit? Kasi lahat ng ito ay natapos noong dumating na ang Panginoong Jesus. So bakit hanggang doon na lamang yung ceremonial law? Nang maitatag ang bagong tipan, ang mga kahilingan ng lumang tipan ay nawala na. Ang mga ito'y pansamantala lamang, itinakda hanggang sa dumating ang Panginoong Jesucristo. So, nandiyan po yung napakaraming mga talata. Ang lahat ng handog, paglilinis, kapistahan ay larawan lamang na tumuturo sa kanyang sakripisyo at pagkapari. Kaya ang Panginoong Jesucristo na ang nagpasimula ng isang bagong pagkapari ayon sa pagkapari o pagkasaserdote ni Melkisedek. Nang dumating ang Panginoong Jesucristo, siya ang tunay na kordero, ang dakilang saserdote, at ang sakripisyong minsan at magpakailan man. So ito yung makikita ninyo. Bakit wala tayong pari? Kasi yung pari noon, nung dumating si Jesucristo, natapos ang kanilang tungkulin. Ano bang tungkulin ng mga pari noon?
maging tagapamagitan ng tao patungo sa Diyos. Sabi po ng 1 Timothy chapter 2 verse 5, meron na lamang tayong isang tagapamagitan. Sino yon? Si Jesus. Sinabi ng Hebreo, we are all priests. Lahat tayo ay merong pagkasardote. That's why, dahil tayo ngayon ay mga pari na, meron na tayong kakayanang lumapit sa Diyos ng direkta. So, magitan nino? Ng dakilang saserdote. Sino yon? Si Kristo. Kaya kapag tayo nananalangin ngayon, hindi natin kailangang pumunta sa mga pari para tayo ay panalangin. Pwede tayong direktang pumunta sa Diyos sa magitan ni Jesus. Ganon din yung mga handog. Okay? Kaya tayo ay wala ng mga handog kasi nga si Kristo na ang naging dakilang handog. Noon, ang mga tao ay taon-taong bumabalik sa Jerusalem para maghandog, para patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Tayo hindi natin ginagawa yung kasi si Kristo naghandog na ng kanyang sarili minsan at magpakailanman. Kaya yung kanyang ginawang paghahandog ay handog para sa atin. So, ang mga seremonyang ito, paglilinaw lamang ng kautusan ay tapos na. Subalit, may mga iniwan nitong moral na katuruan na ginagamit ng Diyos upang magturo ng katotohanan sa buong kasaysayan. So ito, bagamat ito ngayon ay tapos na, hindi na natin ginagawa, hindi naman ibig sabihin nito na ito ibasura na natin, na wala na itong use, wala na itong gamit. Hindi po. Meron pa rin siyang gamit, pero hindi na natin siya susundin kung paano iniutos sa bayan ng Israel, pero meron siyang mga moral na katotohanan na pwede nating matutunan sa ating panahon. For example, sabi ng 1 Corinthians chapter 5 verse 7, alasin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging mga bagong masa. Yamang kayo'y walang libadura sapagkat si Kristo na ang ating korderong pangpaskwa na inihain dahil sa atin. So, tinutukoy ni Apostle Paul dito yung piyesta ng Paskwa. Now, bagamat ang Paskwa ay pinawalang bisa na, generally, pag sinabi nating Paskwa, yung Passover, ang pinagsimulan po nito ay yung pagtakas, yung pagkaligtas ng bayan ng Israel sa anghel ng kamatayan. Alala nyo po, yung pinakahuling salot sa bayan ng Israel. Ang sinabi ng Panginoon kay Moses, sabihin sa kanyang bayan na magpatay ng tupa. Tapos ilagay ang kanilang mga dugo sa pintuan ng kanilang mga bahay. Para pag dumating yung anghel ng kamatayan, they will pass over. Lalampasan sila. Kaya ang tawag dito, piyesta ng Paskwa o piyesta ng paglagpas. So pag sinabi nating piyesta ng paglagpas, sa panahon natin ngayon, wala na itong bisa. Subalit yung mga katotohanan na nakapaloob dito, yung mga simbolismo nito, ay nagbibigay ng moral at na aral at naglalarawan ng walang hanggang katotohanan sa mga mananampalataya sa ating panahon. Halimbawa, ang Pasko ay larawan ng Panginoong Jesucristo na ating tunay na kordero. So ang dugo ng kordero ay nagligtas sa Israel mula sa kamatayan, itinuturo ng piyesta ng Pasko na ngayon, ang dugo ng Panginoong Jesucristo ang tunay na nagligtas sa atin mula sa puot ng Diyos. So yung pala pag tinignan natin yung Paskwa, hindi na natin siya ginagawa, hindi natin siya sineselebrate, pero kapag ating nababasa, pinapag-aralan, naalala natin, ganito pala yung ginawa. Iniligtas sila sa kamatayan ng mga panganay dahil dun sa dugo na nasa kanilang pintuan. Tayo naman, inaalaala natin ang piyesta ng Pasko, especially sa Lord's Supper, kapag kinakain natin at iniinom natin yung katas ng ubas, ipinapaalala noon na sa magitan ng dugo ng Panginoon, nilampasan tayo ng parusa ng Diyos. Kaya meron tayong paglampas dahil sa dugo ng kordero ng ating Panginoong Jesucristo. So anong aral dito? Ang kaligtasan ay hindi sa magitan ng sariling gawa, kundi sa magitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa dugo ng kordero. Pangalawa, ang libadura ay simbolo ng kasalanan na kumakalat. Dapat alisin ito sa buhay ng mga mananampalataya. Now, hindi sa lahat ng pagkakataon, may mga pagkakataon ginagamit na positive ang libadura, pero sa pagkakataon na ito, sa panahon ng Paskwa, hindi nila nilalagyan ng libadura ang kanilang pagkain, yung kanilang minamasang tinapay.
Kaya sa panahon ng Pasko, ang kanilang pagkain ay ano? Tinapay na walang libadura. Kasi inilalarawan nila noon ng libadura bilang isang kasalanan. Na kapag pumasok doon sa tinapay ay umaalsa. Ngayon, ang aral nito, ang bagong buhay natin sa panahon ni Jesus ay nangangahulugan ng paghihiwalay natin sa ating dating kasalanan. Ang aral natin nung Pasko sa atin, huwag nating hayaan na yung libadura, which is ang kasalanan, ay manatili sa buhay ng mga mananampalataya. At ikatlo, paglilinis. Ipinapaalala nito na ang Diyos ay banal at dapat nating linisin ang ating buhay. Ang aral dito, ang bawat Kristiyano ay tinatawag na mamuhay ng banal na buhay bilang tugon sa natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. So kasi sa Pasko, bago kayo kumain ng Pasko, kailangan muna ng mga seremonya ng paglilinis. Mga paghuhugas ng kamay, paghuhugas ng lahat ng gamit. So ang pinapakita dito, itong mga paglilinis na ito ay gaya ng paglilinis ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So ang buod dito, ang mga seremonyal na kautusan ay hindi literal na sinusunod ngayon, subalit o ngunit ang mga aral prinsipyo nito ay mahalaga pa rin. Ang lahat ng iyon ay nagtuturo sa Panginoong Jesucristo, nagpapakita ng bigat ng kasalanan at humihikayat sa atin sa banal na pamumuhay. So, kailangan maging maliwanag sa atin, ito yung dahilan bakit wala na tayong mga batas ng seremonya. Dahil ito ay ginawa ng Panginoong Jesus. Pangalawa, kung meron tinatawag na ceremonial law, meron din pong tinatawag na judicial law o civil law. Ito yung judicial na kautusan. Sige, basahin ulit natin sabay-sabay. Ready? Read. 1689, Baptist Confession of Faith, chapter 19, paragraph 4. Sa kanila rin na ibinigay niya ang iba't ibang mga pag-uumang mga kautusan na lumipas ng kasama ng bansang yaon na bilang bahagi ng isusung yaon ay hindi umuobliga sa sinuman, tanging ang pangkalatang mga prinsipyo ng katarungan ng mga yaon ang may pagkapatuloy na gamit. So, gaya din po ng ceremonial law, makikita natin yung civil law, yung judicial law ng bayan ng Israel ay meron ding hangganan. Pero bagamat ito ay may hangganan, yung mga prinsipyo nito ay meron pa ring aplikasyon o may tutulong sa ating panahon. So pag sinabi natin judicial law or mga judisyonal na kautusan, tumutukoy po ito sa mga batas na ibinigay ng Diyos sa Israel bilang isang bansa upang pamahalaan ang kanilang lipunan. Kasi ang bayan ng Israel po noon ay isang theocratic nation. Ano bang ibig sabihin ng theocratic nation? Pag sinabing theocratic nation, ang Diyos mismo ang hari nila, hindi tao. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos ang nagtatakda ng kanilang batas. Ang Diyos ang nagbigay ng kanilang moral law, ng kanilang ceremonial law, nagbigay ng kanilang judicial law. Siya yung pumipili din ng kanyang mga magiging pari, ng kanyang magiging propeta, at ng kanyang mga magiging hari. Kaya makikita ninyo sa panahon ng Israelita, may itinalaga lamang na isang lahi na panggagalingan ng mga pari. Sino yon? Yung mga Levites. Tapos, ang Panginoon lang ang tumatawag ng mga propeta. Hindi lahat pwede maging propeta. Ang Diyos lang ang tumatawag. Then, ang Diyos din lamang ang nagbibigay o nagtumatawag ng hari sa kanilang bayan. Kaya, sino ang pumili ng hari na kaya sila pinarusahan ng Diyos? Kasi, pumili sila ng hari na hindi ang Diyos ang pumili. Nung pinili nila si Saul. Okay? Pero, sino yung pinili ng Diyos para maging hari nila? Si David. So pag sinabi nating theocratic nation, ang bayan ng Israel, ang pinakapinuno talaga nila noon bilang hari nila ay ang Diyos. Kaya, ang kanilang pamahalaan, relihiyon, lipunan, ay iisa ang pinagmulan. Ito ay ang Diyos mismo. Now, ano yung mga tuntunin? Halimbawa, bigay tayo ng tuntunin ibinigay ng Diyos mismo sa bayan ng Israel. Halimbawa, mga tuntunin ng katarungan at kaparusahan.
ang Diyos ang nagbigay nito sa magitan ng kanyang propetang si Moses. Halimbawa, ito yung batas ng Israel nung panahon ng bayan ng Israel. Ang sino mang pumatay ng tao ay papatayin din ng tao. Diba? Kung sa atin, meron tayong tinatawag na death penalty. Ito ho, noong panahon na yon, ang death penalty ay pangkaraniwan. Hindi lamang sa pagpatay ng tao, kundi halos yung 10 utos ng Diyos, kapag ito'y sinaway mo, ang kabayaran nito ay kamatayan. Noong unang panahon, kapag ikaw ay nahuling gumagawa sa araw ng pagsamba, anong ginagawa nila? Yung isang instance sa aklat ng Numbers, nahuli ho yung isang Israelita na nangangahoy ng araw ng Sabat, anong ginawa sa kanila? Pinatay. Kapag may nahuling nangangalon niya, pinapatay. Kapag nahuling meron pong ginagamit ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan, pinapatay. Yung mga matitigas ang ulo sa kanilang mga magulang, pinapatay. Ito yung tinatawag natin na judicial law ng bayan ng Israel. Halimbawa pa ho, ang nagnanakaw ay magbabayad ng 5 baka kapalit ng baka, at ang 4 na tupa kapalit ng tupa. Diba, napakatindi ano? Pag nagnakaw ka ng 1 baka, ilan ang kapalit? 5. Pag nagnakaw ka ng 1 tupa, ang kapalit? 4. Na bayan lamang ng Israel ang may ganitong batas nung sila ay nasa ilalim ng theocratic nation. Pangalawa, mga lituntunin tungkol sa mga ari-arian, kontrata at pananagutan. Meron silang batas tungkol dito. Halimbawa, kung may magpahiram ng hayop sa kanyang kapwa at ito'y mamatay o masugatan habang wala ang may-ari, siya ay dapat magbayad. Ngunit kung ang may-ari ay naroon, hindi siya magbabayad. Ayon sa Exodus chapter 22 verse 14 to 15. Patungkol, kahit pala yung simpleng paghiram lamang ng baka o ng hayop, kapag namatay doon nang wala yung may-ari, babayaran mo. Kaya nung hinihiram, halimbawa kapag kayo nag-aararo, namatay, wala yung may-ari, babayaran mo. Eh pag nandun na may-ari, hindi mo babayaran. Halipa, isa pang batas. Kapag may taong naghukay ng balon at hindi niya tinakpan at may nahulog na baka o asno, siya na naghukay ay dapat magbayad sa may-ari. Ba? Halimbawa, ikaw ay merong naghukay ka ng Poso Negro tapos biglang may bakang pumunta doon. Kahit hindi mo naman intensyon, pinasok ka ng baka at nalaglag yung baka, may pananagutan ka. O kaya naman naghukay ka ng balon at hindi mo tinakluban, may bigla na lamang may dumating doon at na-aksidente yung kanyang hayop, may pananagutan ka. Now, may ganitong prinsipyo sa atin. Halimbawa, may alaga kang aso. Sa atin sa panahon natin ngayon, di ba, merong ganitong parang prinsipyo. Na kapag ikaw ay may alagang aso at nakakagat ng aso mo, sino magpapagamot? May-ari, ano ha? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon nangyayari. Ano ha? Pero sa panahon nila, hindi po pwede. Mahigpit ang pagpapatupad ng batas sa panahon ng bayan ng Israel. Pangatlo, mga desisyon tungkol sa paghatol at pagkaparusa sa mga lumabag sa batas. Ito, napakatindi. Binanggit natin ito kanina. Kung may lalaking nahuli na kikiapit sa asawa ng kanyang kapwa, anong gagawin? Ilang dalawa papatayin. Eh ngayon, marami na nahuhuli. Ano nangyayari lamang? Iskandalo lamang. Na marami ng mga nabibidyohan, nahuhuli sa akto. Kaya naalala po ninyo, nung panahon ng Panginoong Jesus, nung itong mga Pariseo gustong subukin ng Panginoon, anong ginawa nila? Umanap sila ng isang babaeng mahuhuli ng akto saan? Sa pangangalon niya. At dinala nila sa harapan ng Panginoong Jesus. At ano saan ang gagawin nila? Babatuhin. Pero sinabi ng Panginoon, ang sino mang walang kasalanan ang maunang bumato. Bakit ganoon ang ginawa ng mga Pariseo? Kasi yun ang nasasaad sa kanilang batas. Pero meron dong mali eh. Makikita ninyo. Bakit babae lamang ang kanilang dinala? Ayon sa batas, dapat parehas. So dito makikita nyo pa rin na meron talagang pagkiling. Hindi pa rin tapat ang mga Pariseo. Gusto lang talaga nila makahanap ng butas sa Panginoon. Ito, kung may mga tao na magbibigay ng maling patotoo laban sa kanyang kapwa, ang kaparusahan na ibig niyang ipataw sa iba ay siya rin ipapataw sa kanya.
Ito yung batas naman sa pagiging saksi. Kapag nagsinungaling ka bilang saksi, yung parusa na dapat doon sa isang tao, magiging ganoon din ang parusa mo. Kaya nga, kasama sa utos ng Panginoon, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Nasa context po ito ng hukuman na hindi ka pwedeng maging bulaang saksi kasi kapag naging bulaang saksi, ikaw ay magkakasala. Kaya po makikita ninyo, ito, merong ganitong konsepto pa rin sa ating batas. Ngayon, di ba, sa Senado, naalala ninyo, lagi binabanggit ng mga senador, you are under oath. At kapag ikaw ay hindi nagsabi ng katotohanan, ikaw ay iko-contempt. Ibig sabihin, ikaw ay ikukulong, ikaw ay i-detain muna. Pero sa panahon nila, hindi lang basta detain. Kapag nahuli ka nagsisinungaling, kung ano yung ginagawang kasinungalingan noong kung ano yung kasalanan ng isang tao, yun din ang ipapataw sa iyo. Ganito po kahigpit ang judicial law or civil law ng bayan ng Israel nung panahon na yon. Pero ito ho ang paalala. Nagkaroon ng katapusan ang judicial na kautusan. Ang sabi po ng confession, naglaho na kasama ng kalagayan ng bayang yaon. So, ang ibig sabihin, natapos ang judicial law nung natapos na ang bayan ng Israel. Ibig sabihin, dahil nga ito ay para lamang sa bayan ng Israel, natapos ito nung nawala ang bayan ng Israel. Ang tanong, kailan nawala? Ang Israel ngayon ay hindi na itinuturing bilang ang bayan ng Diyos gaya noong nasa ilalim sila ng lumang tipan. Now, natapos na po ang natatanging estado ng Israel bilang bayan ng Diyos nang dumating ang Panginoong Jesucristo. Itinatag na ang bagong tipan, inilipat na ng Diyos ang kanyang kaharian sa iglesia. Now, ito yung pagkakaiba natin dun sa iba na naniniwala na hanggang ngayon, ang Israel ay ang bayan pa rin ng Diyos. Okay? Hindi ho tayo na naniniwala na yung ethnic Israel noon ay siya pa rin Israel ngayon. Nagkaroon po ng katapusan ito. Kailan? Noong naganap ang bagong tipan. Noong dumating ang Panginoong Jesucristo. Noong sila po ay nawasak noong 70 AD. Ibig sabihin, natapos ang natatanging estado ng Israel bilang bayan ng Diyos, natapos na din ang bisa ng mga judisyonal na kautusan nila. Kung kaya tayong mga Kristiyano ay hindi nakatali sa mga judicial law ng bayan ng Israel. So again, ito yung gusto nating iliwanagin doon sa mga SDA o Seventh-day Adventists in where they follow the Old Testament. Tuloy, ang problema makikita natin sa SDA, hindi complete ang kanilang pagsunod sa lumang tipan. Meron lamang din silang pinipili na susundin. Halimbawa, sabihin nila, napakahigpit sila sa araw ng Sabat. Now, dahil sinusunod nila yung Sabbath keeping, tinatawag nating ceremonial law. Pero sa batas po ng Israel, kapag hindi ka sumamba ng araw ng linggo, papatayin ka. Ng araw ng Sabat, kapag hindi ka tumupad sa araw ng Sabat, papatayin ka. Hindi naman ganun ginagawa nila sa mga miyembro nila. Sa panahon ng Sabat noon, bawal na bawal talaga noon ang gumawa. Sa kanila naman, hindi naman talaga literal na lahat ay bawal. Kasi sa panahon nila, hindi ko na matandaan kung gaano kalayo ito, pero kung hindi ako nagkakamali, sa panahon ng Old Testament, hindi ka pwedeng maglakbay ng more than 1 kilometer ng araw ng Sabat. Hindi ka pwedeng gumamit ng mga makinarya. So dapat pag ikaw ay Sabatista at sisimba ka, dapat hindi ka gagamit ng sasakyan. At dapat hindi ka aabot ng 1 kilometro ang layo. Kasi pag lumampas ka ng 1 kilometro, lumalabag ka na sa Sabat. Hindi ka pwedeng manalamin. Hindi ka pwedeng magsuklay. Hindi ka pwedeng magluto. Ibig sabihin, ganun ka-stricto yung panahon ng Israelita in terms of Sabat. At sa kanilang judicial law, kapag hindi mo sinusunod ito, ang kabayaran ay kamatayan. Now, ito ho yung nangyari. Dahil tayo ay hindi bayan ng Israel, at hindi tayo Israelita, hindi tayo nakatali sa judicial law ng bayan ng Israel.
Kaya hindi natin kailangang sundin ang mga batas na ibinigay ng Diyos sa bayan ng Israel nung panahon nila. Bakit? Sabi ng Matthew 21:43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga niyaon. Now, ano tinutukoy dito? Ang iglesia ang tinutukoy sa bansang yaon. Yung sinasabing pagbibigyan ng Diyos ay ang bayan, ay ang iglesia. So, ang punto, hindi na tayo ang bansang Israel. Hindi na tayo namumuhay sa ilalim ng teokrasya. Ang tawag sa atin ay Kristiyano, ang tawag sa atin ay iglesia. So dahil tayo ngayon ang kaharian ng Diyos, ito yung dapat nating makita. Ang iglesia ay hindi isang bansa, kundi isang katawan ng mananampalataya mula sa iba't ibang bansa. Multinational tayo, binubuo ng Hudyo at ng mga Griego. Ang iglesia ay umiiral sa loob ng pamahalaan ng mundo, pero hindi tayo isang gobyerno. Hindi tayo teokrasya. Yes, ang Panginoong Hesus ang ating ulo bilang isang iglesia, pero hindi bilang hari ng isang makalupang estado, kundi hari ng espiritual na kaharian. Namumuhay tayo sa ilalim ng pamahalaan ng mundo, ngunit ang ating ultimong karapatan o katapatan ay nasa Panginoong Jesucristo. Therefore, bilang isang iglesia, ang dapat nasusunod sa ating iglesia ay ang ating Panginoong Jesus. Kung ano yung kanyang iuutos sa kanyang iglesia, sa espiritual na mga bagay, yun ang susundin ng ating iglesia. So ang paalaala, bagamat hindi na natin sinusunod ang mga partikular na hudisyonal na kautusan ng Israel, may mga prinsipyo pa rin na naangkop ngayon. Again, hindi na natin literal na sinusunod yung papaano iniutos sa bayan ng Israel. Pero may mga prinsipyo sila na pwede nating ipamuhay ngayon. Halimbawa, bibigyan ko sa inyo ng 5. Una, paggalang sa ari-arian ng kapwa. Ayon sa Deuteronomy 22 verse 1 and 2, kapag may nawawalang isang gamit o may nawawalang isang hayop, ibalik ang nawawalang baka o nawawalang tupa. Ganon pa rin naman yan. Hindi naman ito pwedeng pag nakakita kayo ng isang baka, tibs. Ano yun? Batanggan yung salita yun, ano? Tibs to, tibs. Ibig sabihin nito, akin na to. Hindi ko alam kung meron kayong ibang term doon. Yung pag meron nakakita, halimbawa sa isang lugar, nakita, akin na to. Halimbawa, meron kasang bakang nakakita dyan, naglalakbay. Akin na to. Hindi naman ganun eh. Kahit nga yung nakakita ka ng isang magandang pusa dyan, hindi mo pwedeng angkinin nyo kasi merong nagmamay-ari nun. Unless, wala hong kumuha. Walang nagmamay-ari, kaya napunta sa'yo. Katulad yan, meron kaming pusa dito, kulay itim. Dumating mo dito. Siyempre nung una, hindi namin inaangkin. Kasi, dumating lang ilang araw na ayaw na umuwi, hindi namin alam kung sino may-ari. So, nandito na sa amin. Ganon din po sa kanila. Pag may nawawala at may naghahanap, ibalik mo. Kapag walang naghanap, iyon na. Yun po yung prinsipyo dito. Huwag mong abusuhin o nakawin ang hindi atin. Anong aral? Alagaan at igalang ang kabuhayan ng iba. Moral pa rin po yan. Tunay pa rin po yan. Huwag mong angkinin ang hindi iyo. Pangalawa, pagkapanatili ng malinaw na pagkakaiba ng lalaki at babae. Deuteronomy chapter 22 verse 5, ang tinutukoy dito, huwag magpalit ng kasuotan. Hanggang ngayon naman, hindi pa rin nararapat yung cross-dressing. Sabi natin, yung mga babae, susuot niya yung damit ng na panlalaki, at yung mga damit na panlalaki ay susuot ng mga babae. Anong obligasyon yan? Ilalanin at igalang ang disenyo ng Diyos sa kasarian. Ibig sabihin, magdamit ka bilang lalaki, magdamit ka bilang babae. Anong aral? Yung kaayusan ng Diyos sa kasarian ay dapat palagahan. Now, gusto ko liwanagin sa inyo na merong iba't ibang uri ng damit sa iba't ibang lugar. Merong tanggap ito sa kanila, merong hindi ito tanggap sa atin. So, ibig sabihin, may mga lugar na, halimbawa, katulad sa mga Middle East,
yung mga lalaki doon, naka-sutaan ang tawag ba doon? Yung parang isang damit lang na parang damit natin, hindi, palda ba ang tawag doon? Parang skirt ano? Hindi ko alam kung ano tawag doon eh. Enlighten me kung anong tawag doon, na yung damit na straight. Diba? Pag lalaki kang nagsuot dito sa atin sa Pilipinas ng ganon, at alam mo namang hindi yung kasuotan, parang hindi maganda. Pero sa kanila, okay lang. Diba? May mga lugar na kung saan ang palda ay pang lalaki. Halimbawa, katulad sa Britain, meron silang national costume na parang ganun ang kanilang pagkilala sa kanilang national costume, okay lang sa kanila yon. Pero kung dito sa ating lugar, alam mo naman ay kay lalaking lalaki, tapos ang isusuot mo naman ay nakabistida ka, alam mong hindi yun nararapat. Kasi alam mong hindi pwede sa lalaki yung isusuot mong suotan. Okay? Ito pa, pangatlo. Paggalang sa buhay ng kapwa. Ito, napakasimple lamang. Deuteronomy 22 verse 8. Gumawa ng harang sa bubong upang maiwasan ng aksidente. Ang tawag dito parang parapet. Pag maglagay daw ng harang doon sa mga bahay, hindi ko lang masyadong naaral kung bakit kung paano yon, kasi nakatukoy ito sa kanilang structure ng kanilang bahay. Kasi malamang yung mga bahay nila noon, may mga nilalagay doon sa taas na pwedeng mahulog pababa. Kaya ang ginagawa po nila noon, naglalagay sila ng harang doon sa gilid ng kanilang bubong. Para kung meron mang bumagsak, walang mababagsakan o mamatay. So ang sabi po dito is, paggalang sa buhay ng kapwa. Huwag magdulot ng sitwasyon na makikipinsala sa iba. Ang buhay ng tao ay mahalaga sa Diyos. Now, ano yung practical application nito na nangyayari sa atin? Nakakita na ba kayo ng mga construction, ng mga malalaking construction? Anong ginagawa nila kapag sila ay nasa mga malapit sa city? Lalagay ng net. Naglalagay ng mga bubong. Anong purpose nun? Para kung may mga malaglag, walang maaksidente. So makikita ninyo, yung prinsipyo na yon nandito pa rin. Now, batas ito sa kanila noon. Sa atin, hindi na yung batas. Kasi una, ibang struktura ng ating mga building. Bakit ka na maglalagay ng harang doon sa sa tuktok ng building natin? Wala naman tayong nilalagay na gamit. Sa kanila po kasi noon, yung kanilang mga bahay, meron silang ginagawa sa bubong. Kasi meron akong napapanood noon na ang bahay nila is flat yung taas. At pwede silang magawa doon, pwede silang magkaroon ng trabaho o meron silang gagawin doon sa taas. Siyempre, kung nasa taas ka, at mayroong mga tao nasa baba, kapag may nalaglag na gamit, pwedeng maka-aksidente. So doon ay nagpapakita ng pag-ingat ng buhay ng kapwa. Ikaapat, yan, pagbibigay ng makatarungang sahod. Deuteronomy 24, 14-15. Ibigay ang sahod sa tamang oras. So ito sinasabi ni Santiago sa Bagong Tipan, na yung amo dapat magpasweldo ng tama. Anong aplikasyon? Maging tapat sa pagbabayad at huwag mapanamantala. Halimbawa, boss ka. Hindi po pwedeng ikaw naman, boss, maganda naman ang kita mo pero yung sweldo mo sa iyong trabahador ay napakaliit. Diba? Ikaw ay yaman ng yaman tapos ang iyong trabahador naman ay hirap na hirap. Na pwede ka namang maging mas generous. Sabi pa ng aral dito, tandaan nyo, ang Diyos ay kumakampi sa mahihirap at inaapi. So, ayaw ng Panginoon na nangaapi ng tao. At ikalima, pagbibigay ng kabayaran sa manggagawa. Deuteronomy 25:4, huwag busalan ang baka habang gumigiik. Ginamit ito ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 5 and 1 Corinthians chapter 9. Ng aplikasyon, kilalanin ang karapatan ng mga lingkod ng Diyos. Kasi sinasabi, ginamit ni Apostle Paul yon para ipaliwanag na nararapat lamang na ang mga naglilingkod sa simbahan ay suportahan ng simbahan kanyang pinaglilingkuran. Aplikasyon o aral, ang manggagawa sa ubasan ng Diyos ay karapat-dapat ng kabayaran o karapat-dapat ng upa. Hindi daw po pwedeng ang baka ay giik ng giik, tapos bubusalan mo para hindi makakain. Hindi rin po pwede ang manggagawa sa gawain ng Panginoon na lingkod ng lingkod, tapos yung pinaglilingkuran ay hindi nagbabalik man lamang sa kanya para sa kanyang kabuhayan. So, konklusyon, ang pamantayang moral ng Diyos ay hindi nagbabago. Yung mabuting bagay
na nais ng Diyos sa tao ay hindi nagbabago. Ngunit, yung aplikasyon at ang mga kaukulang parusa ay nagbabago ayon sa panahon at sa kultura. So, yung judicial law ng bayan ng Israel ay nawala na, but again, yung mga principles nito can be applied even today. So, last, ang pananagutan ng natuparin ang moral na kautusan. Sige, basahin ulit natin sabay-sabay. Ready? Read. Ay. Ulit. Read. Okay, so tandaan ninyo, meron tatlong uri ng law na ibinigay ang Panginoon sa bayan ng Israel. Moral law, ceremonial law, at judicial law. Yung dalawa, may katapusan. Ceremonial at judicial. Pero yung moral law, nagpapatuloy po ito. Ang moral law is binding to all generation. Nagpapatuloy ito sa sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Ano yung moral law na sinasabi natin? Particular, yung 10 commandments o yung tinatawag nating 10 utos. Ito ay ang mga kautusang ng tungkuling sundin ng lahat ng tao, hindi lamang ng bayan ng Israel noon, kundi maging ang lahat ng tao sa lahat ng panahon, sapagkat ito yung batayan ng tama at mali at refleksyon ng banal na karakter ng Diyos. So ito yung gusto ko makita ninyo, may difference. Itong 10 utos, yung moral law, nagpapatuloy na dapat nating sundin. Kailangan pa rin natin itong sundin. So bakit may pananagutan ng tao na sundin ito? Tatlong bagay. Una, utos ito ng Diyos sa lahat ng tao. Sabi ng Romans 12 verse 2 verse 15, sapagkat ang kautusan ay nasulat sa kanilang mga puso na pinatotohanan ng kanilang budhi. Pinag-aralan natin ito nung pinag-aralan yung paragraph 1. Kahit ang mga hintil na walang kautusan ni Moses ay may kaalaman sa tama at mali. Lahat ng tao, Kristiyano man o hindi, nakatali sa moral na kautusan ng Diyos. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin, ay ano na yan, matagal na yan, hindi yan dapat sundin. Kasi may mga nagtuturo na hindi na dapat sundin ang 10 utos. Hindi po. We need to still follow the 10 commandments of God. Bakit? Pinapakita nito ang pamantayan ng kabanalan ng Diyos. May utos ng Panginoon, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Paano tayo magkakaroon ng kabanalan kapag sinusunod natin ang kautusan ng Diyos? Tandaan nyo, hindi nagbabago ang Diyos, kaya ang kanyang moral na pamantayan ay hindi rin magbabago. Kaya ito yung isang katotohanan mga kapatid, tandaan nyo to. Kahit anong pagbaba ng moralidad ng tao, hindi nagbabago ang moral na pamantayan ng Diyos. Kahit na maraming mga kasalanang tinatanggap na ang tao, hindi natin tatanggapin yon sapagkat yun ay labag sa pamantayan ng Diyos. Halimbawa, nakikita natin kung paanong sa ngayon marami ng mga kasalanan ang tanggap ng sanlibutan, LGBT, adultery, fornication, tanggap na nila. Pero dahil ito ay labag sa moral na kautusan ng Panginoon, it will never be accepted by the Christian and in the church. Ikatlo, ito ay gabay sa pamumuhay ng mga mananampalataya. Hindi tayo naliligtas sa magitan ng pagsunod sa kautusan, pero ang mga ligtas ay tinatawag na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo nasa ilalim ng sumpa, ngunit nanatili tayong tinatawag na sundin ito bilang bunga ng ating kaligtasan.
Ang pagsunod sa moral na kautusan ay tanda ng ating pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. At ikaapat, ikahuli, tinuturo tayo sa Panginoong Hesukristo. Ang kautusan ay nagsisilbing guro na nagtuturo sa atin sa pangangailangan kay Kristo. Sa pamagitan ng kautusan, nalalaman natin na wala tayong kakayanan. Kaya sa pamagitan ng kautusan, itinuturo tayo palapit kay Kristo. Dahil sa pamagitan ng kautusan, napapatunayan tayong merong kasalanan. Kaya kailangan natin si Kristo dahil hindi natin kayang tuparin ang kautusan. At ang panghuli, mga kapatid, ang Panginoong Kristo at ang moral na kautusan. Tandaan niyo po, hindi ito natapos sa pagdating ng Panginoong Hesus. Bagkus, pinalalim pa ito ng Panginoong Hesus. Sabi ng Matthew chapter 5:17-19, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ng kautusan o ang propeta, ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang tuparin. Therefore, ang katuparan ng Panginoong Kristo ay hindi pagbura, kundi pagpapalalim at pagbabalik sa tunay na diwa na wala. Ka na. Sa lumang tipan, sa pagkuha, kita ng pagbibigay. Then, 20 verse 16, huwag kang magsisinungaling laban sa Panginoong Hesukristo po pinala. So, ang tanong sa atin, kaya ba na in short, sa ating sariling kakayanan, hindi natin kaya na sundin ito. Pero dahil nga tayo ay merong banal na spirito, tinutulungan tayo na magawa ang batas. Ito yung kailangan natin. Yung Diyos na tumulong sa atin. Kaya bilang konklusyon, mga kapatid, ang Kristiyano ay hindi pinalaya upang mabuhay ng walang batas, kundi upang tuparin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at ng Espiritu. Hindi ka pinalaya sa batas
para maging bulagsak sa pamumuhay. Pinalaya ka sa kautusan upang ito ay iyong masunod sa magitan ng banal na Espiritu. So yan mga kapatid, ang ating pong